Senators and former lawmakers have filed their candidacies today, and for details, we have mobile journalist Amy Atienza live from the Manila Hotel Tent City. Amy, okay, sino-sino na mga nakita mo nag-file dyan sa araw na ito, pangalawang araw? Yes, Lord and Denise, sa araw na ito ay nakita natin kaninang umaga si Senator Amy Marcos kasama ang kanyang ina na si Imelda Marcos, pati ang kanyang anak na si Michael at si Borgie. At ayun nga, nagkaroon din siya ng mga supporters sa labas sa may Quirino Grandstand, pati na rin sa may Manila Ocean Park. Tapos kanina naman, matapos si Senator Amy Marcos, sabay-sabay naman nag-aim ng COC itong sina Tito Soto, Senator Dito Lapid, tsaka si Ping Lacson. Sinabi dito ni former Senate President Tito Soto na gusto niya nga raw kasing ipagpatuloy yung mga bills na pinropose dati, kaya plano niyang bumalik ng Senado. Kanina lamang hapon ay nakita natin ang isa sa mga gustong tumakbo bilang senator na si Magno Manalo. Taga Batangas daw siya. At kanina din nga ay para naman sa party list, nakita natin si ang Magdalo party list kasama ang first nominee na si former Congressman Gary Alejano, kasama ang Caloocan City Mayor hopeful na si Tony Trillanes IV. Ayun lamang sa kanya. Oo, Magdalo yun seeking a comeback to Congress. Okay, may tanong ka? Oo, Amy, nabanggit mo na yung kay Senator Tito Soto na gusto niyang balikan yung mga na-file niya na before. No? Pero si Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, and Senator Ping Lacson, ano ba yung mga plataforma nila? May nabanggit ba sila? Yes, kanina kasi ang naging ikot ng diskusyon naman kay Amy Marcos ay yun nga ang pag-withdraw niya sa administration slate at masyado pangaraw daw maaga para sabihin o magkomento para daw dun sa suporta na ibibigay ni Sara Duterte. Ayun naman yung talagang naging ikot niya at para nga lang din daw, kaya daw sa nag-withdraw ay para nga lang din daw maprotektahan daw ang kanyang kapatid. Wala pa masyadong plataforma ding na ihain. Pero titingnan pa natin kung ano nga ba ang mga kanyang ilalabas, lalo na sa kanyang malakas na presensya sa social media. Doon naman kay Dito Lapid, wala pa rin masyado siyang naihain. More on introductions lang siya kanina. Ayun, at pati naman si Ping Lacson. Ang plano niya daw talaga ay suportahan ang mga plano ng current administration. Kaya siya tumakbo muli. Oo, pero Amy, sinabi rin daw ni Ping Lacson that he vows to be the vanguard. Siya yung magbabantay sa national budget. At yun naman talaga naging expertise siya noon, yung pagbusisi talaga. No? Yung mga normally nakakalusot lang ng mga detalye, hindi nakakalusot sa mata ni Ping Lacson. Pero may isa rin siya sinabi, sabi niya, Amy, no, ewan ko narinig mo, decorum must return to the Senate. Narinig mo ba yan, Amy? Kanina hindi pa natin masyadong napakinggan, no? Kasi kaninang hapon ay napansin natin din yung pagdalo din ng Magdalo po party list. Pero maraming salamat, Lord, sa informasyon na yan. Oo. Okay, yung Magdalo ba, naabutan mo kung ano yung plataforma nila? Kasi essentially parang watak. Marami silang members sa noong several elections ago, nagwatak na rin, sumali sa ibang kampo. Sino-sino kaya ang mga, of course, andyan si Gary Alejano. Pero may pamilyar bang mga pangalan kang nakita doon, Amy? At anong plataforma daw nila? Kanina nakita din natin kasama ni former Congressman Gary Alejano, si former Senator Tony Trillanes IV. At yun nga, ang plano talaga nila ay mas ma-representa pa ang former and current military personnel dito sa ating bansa. Lalo na marami tayong mga nilalabanan din na puwersa, kabilang na dito yung sa West Philippines. Okay, Amy. Yung sinasabi mo, taga Batangas kanina nag-file, ano ulit ang name niya? Mabanggit lang natin. Yes, si Magno Manalo, isa daw siyang former security guard, security officer sa mga schools. At ngayon daw, plano niya mas solusyonan pa ang mga planong environmental. Pero nung tinanong kanina kung meron na nga ba siyang bill na gustong ipasa, wala pa naman daw yun sa plano niya at titingnan pa at sagain pa daw niya once na manalo siya at senator kung mamalarin. Ganda pangalan, Magno Manalo, ang tagabantay ng kalayaan. Pero gusto ko malaman, Amy, kasi usually pag may nagfa-file, may mga nakikita tayong supporters. Ito bang taga Batangas, may baon din mga supporters? And speaking of, ano naman yung mood dyan sa labas nung
tent para doon sa mga sumusuporta doon sa iba pang nag-file? Baka pwede mo nang ituhog na. Itong si Magno Manalo, wala siya masyadong supporters, wala din daw siya masyadong background pagdating sa politics kasi ang banggit niya kanina, ngayon daw kasalukuyan siya isang pastor na nagkakalat nga lang daw ng salita ng ebanghelyo. Ayun. So, pero kasama niya kanina yung kanyang mga pamilya, makikita natin na suportado siya ng kanyang pamilya. Bali sa labas naman itong tent na to, medyo tahimik, kalmado kasi tapos na nga rin daw yung pagpa-file ng paghahain ng COC ni na Senator Tito Soto, former Senator Tito Soto, Lito Lapid at Ping Lacson, no? Pero ang pinakamatunog talaga kanina ay yung mga supporters ni Senator Amy Marcos kung saan simula kay Dino Grandstand, Vanilla Ocean Park hanggang dito sa may labas ng tent ay talagang inabangan nila ang paghahain ng COC ni Senator Amy Marcos. Matindi yan. Ilan nga lang daw pala pwedeng ang sumama, yung companion sa loob dyan ng filing area? Hindi pa klaro sa akin kung ilan ang maaaring sumama na companion, pero kanina makikita natin kay Magno Manalo na nasa 5 yung kasama niya sa loob sa pagpapile ng COC. Oo, okay. Amy, may nakikita ka ba dyan na halimbawa ng sila Tito Soto, Tito Sen, Lito Lapid, ang background niyang alam naman natin na galing sila sa mundo ng entertainment, ano? May mga nagpapa-selfie ba ng mga staff dyan o mga empleyado o purely professional ang lahat? Yes, purely professional talaga ang lahat dito. Wala tayong maaaring maipakitang bias o kaya naman pagsuporta para dun sa mga nag-file ng COC sa ngayong araw. Pero I'm sure, pigil na pigil ang Pigil marami na pigil. dyan. Ikaw talaga. Ay, ikaw naman. Amy, sino-sino pa ba yung mga inaasahan naman na mag-file pa ngayong araw? Yes, inaasahan natin ngayong araw ay si Doc Willie Ong na naglabas nga ng anunsyo ng mga nakaraang araw na October 2 daw sa magpa-file. Kaya ngayon inaabangan natin sa nalalabing 3 oras ng filing ngayong araw. Tingnan natin kung magpa-file nga ba si Doc Willie Ong. Marami pa rin namang mga nagkumpirma na tatakbo bilang Senado na hindi pa rin nagpa-file ng COC kabilang na nga dyan ng ilang miyembro sa alyansa para sa Bagong Pilipinas, pati na rin ang dating sundalo na si Ariel Quirino. Ariel Quirino, okay. Amy, so kanina pagka-file nila, nag-pledge din itong mga comebacking, returning na mga senador? Kanina, sabay-sabay ba sila o isa-isa ang pledging ba? Paano ba yun? Kanina paglabas ay sabay-sabay silang nagkaroon ng photo opportunity, pero yung pledging na naman, pati question and answer, magkakahiwalay na sila. Okay. Amy, pwede ka bang maglakad-lakad dyan at tingnan kung yung listahan kung ilan ang nag-file ng pagkasenador sa araw na ito? Kung kaya lang naman. Yes. Tingnan natin kasi medyo nagsigilid tayo at ngayon nga ay parang meron pang isang dito, ipapakita ko sa inyo, may isa pang nag-file for senator o party list ko, kumpirmahin pa natin, pero Amy, medyo nagkakagulo na sila dito. Kung sabihin natin confidential, baka may pwedeng tanongin dyan kung ilan na ang nag-file so far sa araw na ito. Baka may matanong. Makikita lang nating datos from yesterday pa lang, kasi hindi pa natin mabibilang kung ilan na nga ba yung final today, kasi itatalitan nila yan mamayang alas 5 ng hapon. Pero kahapon ay 50 na daw ang nag-file for the senatorial seat, tapos 70 naman sa mga party list. 50, no? 50 and 70. Tama, Amy? 15. 1-5. Matumal pa. Okay, anyway, marami pang araw at hanggang 8 ng Oktubre. Okay, Amy, mag-ingat ka dyan, ha? Yan ang ating mobile journalist, Amy Atienza, reporting live from the Manila Hotel, Tent City.